Yun, so mga kababayan, no, actually, ngayon po, no, trending po ngayon itong si Bato de la Rosa. Kasi, mag-isang buwan na pala. Utang kapal ng mukha. Mag-isang buwan na pala na hindi siya pumapasok bilang senador at ang malupit dito, may sweldo yung gago. Di ba? So, tingnan nyo to. Ito balita. Ito saan? Ito. Saan ba yan? Ito balita yan dito, oh. Sabi dito. Exempted sa no work, no pay. Bato de la Rosa, tuloy sahod kahit panay absent. Tino kapal lang mo. O kahit isang buwan ng absent sa Senado si Senator Bato de la Rosa, patuloy pa rin itong sumasahod kahit hindi nagtatrabaho. Saktong pangalan to, Bato. Batogan. Hindi nagtatrabaho. Ayon kay Senator Win Gatchalian, hindi ginagamit ng prinsipyo ng no work, no pay sa mga senador kahit hindi sila pumapasok sa sesyon ng Senado. So walang ganun sa Senado, no? Totoo nga, unfair yan. Hindi ganun talaga eh. Ayan eh, unfair talaga yan eh. Ginawa ng chairman ng Senate Committee on Finance ang pahayag dahil sa pag-usisa ng media na hindi pa pumapasok si Bato de la Rosa sa poll nung November 11. So December 2 na ngayon. So more than a week, 1 month na po siya di pumapasok. Pagkakaalam ko, walang ganyan. Ito sinasabi ko dati pa eh. Walang no work, no pay sa mga senador eh. Di ba? Pagkakaalam ko, walang ganyan na setup sa mga senador, paliwanag ni Gatchalian. Ano yan, walang polisiya ang Senado sa mga absenerong senador kumpara sa mga Senate employee na sakop ng no work, no pay. Di ba? Elected kasi kaya ganyan. Depende kung anong kategory mo. But for daily wages earners, no work, no pay talaga ang arrangement. Ayon sa senador. Sa kabila nito, sinabi ni Gatchalian na hindi basta maaaring umabsent na senador kung nakatoka silang idepensa ang budget ng isang ahensya ng gobyerno. Kailangan niyang magpadala ng liham ang umabsent na senador at ipaliwanag kung bakit nitong hindi magagampanan ang kanyang trabaho. So, the Senate President, ang problema nga po, no, ganyan po kabastos tong si Bato. Hindi niya rin po ito nagparamdam na siya absent. Walang sulat, walang text message, as in wala. Ghosting. Isipin mo yan na ghosting niya yung buong institusyon. Dapat tanggalin talaga ito, pero bago tumatanggal, kailangan muna atang duman sa ethics committee nito, di ba? Hindi basta-basta kasi yan eh. Kasi especially elected. The Senate President should also receive a formal letter stating, Tagalog lang pala yan. So, ito yung report ng News 5. Si Batorni. Si Senator Bato de la Rosa kahit halos isang buwan nang hindi sumisipot sa Senado. Wala kasing umiiral na no work, no pay sa Senado ayon kay Senate Committee on Finance Chairman Senator Sherwin Gatchalian. Kailangan daw ay magsumite ng excuse letter ang sinumang absent na senador. Pero sabi ni Gatchalian, wala pa siyang natatanggap mula kay de la Rosa. Si Senator Bato dapat nakatakdang mag-defend ng 2026 budget ng National Defense at mga attached agencies nito. Pero dahil wala siya, sinalo ni Gatchalian ang kanyang trabaho. November 10 pa no-show si De La Rosa sa Senado kasunod ng bali-balitang may arrest warrant na siya mula sa International Criminal Court kaugnay ng war on drugs ng Noy Duterte administration. Sa mga daily wage earners, no work, no pay talaga. Pag sa mga mambabatas, iba yung application. No? Kasi in-expect nga na kung hindi ka papasok, diba kung session, hindi ka nag-attend, nagpapadala ka ng excuse letter, ba may sakit ka. Si Senator De La Rosa has already gone into hiding. Parang gano'n, ha? Nagtago na po sa ilalim ng bato. Hindi. Sa totoo lang mga kababayan, hindi ba obvious na nagtatago si Bato? Di ba?
So, pag ganyan na po mga kababayan, no, na ganyan na po katagal, ginagawa ni Bato, nagtatago na po yan. Kasi the first place, no, Diyos ko, obvious naman. In the first place, in the first place, nung absent na po yan, nagrereklamo na po yung media. Kasi tayo, may kilala po tayo sa media, di ba? Na, brother, sabi sa akin, di ba si Bato, matagal lang, ilang araw, 3 araw lang di pumapasok. Di namin makontak. O sabi gano'n, di rin nila makontak. Nagpatay daw ng cellphone. Tapos nung isang araw, nagreklamo din po si Tito Soto, pati pala yung dyan sa may cellphone niya na ginagamit sa trabaho bilang senador, hindi rin makontak. Oh. So ano ibig sabihin nun? Nagtatago. So anong mangyayari yan? Kunwari, bluff lang. Kunwari lang, hindi ko sinasabing totoo ha. So paano kunwari kapag bluff lang pala yung arrest warrant? Kumbaga, kunwari lang ha, hindi naman totoo. Pero, for example lang, sinabi ni Boying Rimulya, ay wala, yung arrest warrant, joke ko lang yun. Kasi, gusto ko lang makita kung talagang matapang si Bato. Para pag ganun yung ginawa ni Boying Rimulya, tapos bilang si Bato lumabas na lang bigla. So, wala lang yun. Walang penalty? Walang parusa? Di ba? So, napaka-unfair po talaga nun, no? Na ako naalala ko alam nyo, dito sa Pilipinas, alam nyo naman, na uso talaga yung no work, no pay. Napakabihira yung mga kumpanya na hindi no work, no pay, na pribado. Meron ako napasukan isang kumpanya, yung community innovations yung sa Ayala lang dati. Doon yun? Maganda doon kasi walang no work, no pay doon. Umabsent ka, basta tapos yung trabaho mo, bayad ka. Ano bang nagpalit sila ng pangalan ngayon eh. Di ba? Nagpalit sila ng pangalan ngayon eh. Hindi ko nakikita si Chris Ulo. Kapag nakita niyo si Chris Ulo, huwag niyo pong papansinin. Oo. Huwag niyo papansinin. Pag nakita niyo si Chris Ulo, diyan sa comment section, huwag niyo pong pansinin, huwag niyo pong batiin. Kunwari wala siya diyan. Oo. Yan. So, ganun. Nung nagtrabaho ako dun nakalimutan ko na pangalan nilang bago, pero 2006 ata yun, Community Innovation sa pangalan nila nun. Basta tapos yung trabaho mo, okay yun. Kahit late ka, hindi nag-activate yung no work, no pay. Naalala ko yan eh. Tapos meron namang isa na na sobrang higpit. Oo. 1 minute lang may kaltas ka agad. So sa SM. Nakapagtrabaho din po ako sa SM sa may Mall of Asia. Doon 1 minuto lang, ka na kaagad. Kaltas ka agad. Loko-loko to si Crisote. Ano sabi ni Crisote na sayin natin to. Saan na ba yan? Chris Ulo. Hirap na hirap na sa YouTube magbayad sa atin. Gumawa ka pa ng isang channel. Kaya, gawa ka rin ng sarili mo. Ganun lang yun. So, ngayon mga kababayan, no? So, ngayon mga kababayan, ano ba? Dapat siguro nawala tuloy ako. Loko-loko talaga ito. So ngayon ang point natin dito mga kababayan, no? Dito natin makikita na itong si Bato, talaga, takot pala talaga ito. Oo. Duwag talaga to mga kababayan. Kasi, tignan nyo wala ka ng ibang maisip na rason kung ba't niya ginawa to, kung di nagtatago siya. Di ba, wala siyang ibang pwedeng ipalusot. Kunwari, si Bato biglang lumabas. Bato, bakit ka nawala ng 1 buwan? Tingnan ninyo malapit na December 16 ata, break na naman. Balik ata nila, may Christmas break, balik ata nila February. Alam ko February balik ata nila pagkatapos sa Christmas, February or January. So papalo ito ng 2 buwan na pong absent si Bato. Papasok pa ng 3 buwan.
So ngayon, ano yung magiging rason ni Bato? Ba't niya ginawa to? Wala naman tayo ibang iisipin kundi nagtatago siya. So ngayon, so ibig sabihin nito, di ba na, buta, duwag pala to. Di ba, puro lang pala ba tong gagong to? Puta, sabi niya dati kay Trillanes, di ba, go ahead, di ba? Go ahead. Go ahead, bring it on. Tapos nung nag-bring it on, nung di pa ka sure naman na bring it on na, puta, nagtago na. Akala ko mag-bring it on, bakit nagtatago ka ngayon? Oh. Yung urong itlog hanggang leeg, di ba? So yun mga babae, so kayo po, masabi nyo nga po dito sa pagtatago nga po ni Bato. Isang buwan na po Mick Madi, o nga pala. Come on, go ahead. Bring it on. Mick Madi. kayo napaka-ano nyo napaka-stereotype ninyo So yan so kayo po, masabi nyo nga po dito sa pagtatago nga po ni Bato. So, kayo ba, naniniwala ba kayo na lalabas pa yan? Hindi sa tingin nyo, lalabas pa ba si Bato? Hindi na siguro, no? Yan So, iwanan mo natin yung topic na yan. Okay. So, ngayon mga kababayan, ito nakakatawa itong topic na to So, bati muna tayo, kay Dela Rosario, kay Joel Q, kay Jenny Antiola, okay? Kay Ace Venezuela, oo. Yan. So, pag-usapan mo natin to, yan. So, mga kababayan, actually, alam niyo naman na kung ano yung ingin ng aso na. So, mga kababayan, actually, wala na dito. Nga pala, pag si Bato, baka mamaya wala na sa bansa yan, Baka mamaya natakasan pa tayo yan. Okay, game. Okay, so next topic tayo hello po kay Ai Chang. Nandiyan po si Ai Chang. Hello po kay Rowena Sanchez. Oo. Si Ace Venezuela. Yan, okay. Game. So mga kababayan, alam naman po natin na yung isa po sa mga talagang binibintang po ng mga tanga at mga bobong mga DDS si Presidente Bongbong Marcos na po ay adik. So syempre hindi talaga maiwasan na may mga kababayan po tayo na nagre-react po dito, especially nga po yung mga hindi po naniniwala. Actually, tanga-tanga na lang po talaga maniniwala sa mga kwento na wala namang ebidensya. Tingnan nyo ang dami na pong binintang nila kay PBBM. Ang dami na po nila binato kay PBBM. Pag nasasagot, tumatahimik na lang po sila. Tingnan nyo yung unang-unang binato kay PBBM nung siya naupo bilang presidente, yung 20 pesos na bigas. In the first place naman, di ba, wala namang pinangako si Presidente Bongbong Marcos na gagawin 20 pesos ang bigas. Pero nangyari, ginawa niya. Nagkatotoo. So, ano nangyari? Tahimik yung mga bobong mga DDS. Di ba? Tapos yung sinasabi pa ni PBBM na yung about sa PhilHealth. Pagkaalam ng mga bobong mga DDS, lugi ang PhilHealth. Pero pag pinapakitaan mo naman ng facts na dumami po yung beneficiary ng PhilHealth, lumaki po yung benepisyo ng PhilHealth, di naman naniniwala. Naniniwala naman sila sa ang pinaniniwalaan lang nila, yung sarili nilang haka-haka.